Christy. Noong 1996, masaya at kontento siya sa kanyang buhay sa Pilipinas at sa kanyang trabaho sa isang telecom company. Me, I'm not the type na yung mahilig mag-work sa abroad. Happy ako sa work ko doon. Then, suddenly, it so happened na yung Cassie niya is also working in PhilTel. And then, she made kulit to me so many times. Tapos, sabi niya gano'n, try lang natin. At nang pumunta sa Bahrain, nakilala ang kanyang asawang si Salim, isang Indiano, na in love at nagpakasal noong 1998 at nagbunga ito ng 2 napakagandang anak. Siya naman si Michelle, talented na singer at performer, pang showbiz ang ganda niya, fashionista. Pero hindi niya inakalang abaya ang magiging permanenteng kasuotan niya. As I said nga, marunong ako mata pero I tried to go to Baong Kampiyon which I'm not that much lucky to go in there. Tapos pa sideline sa mga TV shows. Then, ayun, tapos hanggang nung napunta na ako ng Bahrain and everything. Then, I went back to Philippines hanggang na-meet ko yung asawa ko. At dahil nga tila masaya at kontento sila sa kanilang mga buhay sa ibang bansa, tanungin muna natin kung paano sila nakapag-adjust, lalong-lalo na sa ibang-ibang kultura. Over the phone lang kami. We never dated. Very conservative kasi he will always say, we're in a Muslim country. He doesn't like holding hands. He doesn't like... Basta, magkaiba kami. Pero, we go by the grace of God. We're meeting. What is good thing about me is I tried everything because I'm so fashionable that time. Kahit na wala na akong, yung mga damit ko 10 years ago na, parang laging bago. That fashion, medyo na-set aside yun eh. But in the other side naman na, okay, I might be wearing black, but I make it, there's a touch of fashion din. Kasi ngayon yung mga abaya, fashionable, hindi na yung mga akala na puro itim-itim. Ang daming mga styles na. So, hindi ganun ka-boring as they think. Ang rules naman ng asawa ko, just cover up yourself para hindi ka masyadong mag-attract ng attention. And mostly, people will respect you more. Naiba rin ang buhay ng 2 kababaihan. Para kay Christy na dating isang career woman, full-time housewife na siya ngayon. Sabi ko, mag-work ako. Kasi I have my 2 kids now, no? Pag mami ka na, hindi mo feel na maiwan. Minsan pumapasok sa isip, gusto ko mag-work. Pero pag isipin ko, iwan ko, ayoko. Siguro kung nasa Manila ako, confident ka na iwan mo with the sister or with the family mo. Eh dito, hindi mo alam paanong alaga gagawin ng yaya eh. Malaking adjustment din ang ginawa ng kanyang asawa na tinanggap ang relihiyon ni Christy. Originally, he's a Hindu. But then I introduced Christ to him, no? So he accepted the Lord Jesus also as his Savior. Then 98, I went back to Manila to fix the wedding. That's where we got married. Iba naman ang naging desisyon ni Michelle na tinuloy ang kanyang paghahanap buhay sa Abu Dhabi kahit sustentado na ng asawa. I'm working. Na hindi ako dumidepende sa ibibigay niya. Kasi you still have to work. Hindi dahil sa pera, to keep your self-respect. Sa akin natutuwa yung asawa kasi minsan pag may special occasion, nakakabili ako ng gift na gusto ko sa kanya. Hindi yung kinukuha ko pa sa packet niya, tapos doon ako bibili. Wala rin. So proud ako na kahit na let's say mura lang yan, he appreciated kasi it's the thought that counts na itong makakain ko. Pero naghirapan ko yun. Iba rin kasi ang sitwasyon niya na pangalawang asawa ng kanyang may bahay. Sa Islam kasi, pinapayagang magkaroon ng hanggang 4 na asawa ang mga kalalakihan. Isang sitwasyong hindi pangkaraniwan para sa isang Pilipina na lumaki sa ating kultura. Legally, I'm the second wife. Alam ko, pero there's of course, bago mo pasukan, pag-usapan niyo muna paano ba yung arrangements. Ang pinakamahirap sa isang tao yung acceptability, kung paano niya i-accept lahat yung kahit na for isang asawa ka lang, pero kung paano i-accept yung buhay mo, yun ang importante. Bago ko pinasukan, alam ko na, mahirap. Sa mahirap wala namang hindi mahirap. Para makikisama sa pamilya, lahat-lahat, because you have to prove yourself na you're better or you're better than what they expect. Kaya't nung pinakasalan niya si Abdullah, tila pinakasalan din niya ang malaki nitong pamilya. Dami ko na dinaanan and I had a lot of friends na naging magulo rin ang buhay. Mas maganda yung asawa ka pa rin, kaya na second wife ka, kaysa naman mistress ka. Even you love each other, pero hindi ka naman pakasalan. Tapos magkakaanak kayo, ang labas sa anak mo, illegitimate. Yung hindi mabigyan ng pangalan ng tatay. But if you are married,
na second wife ka, asawa ka pa rin. Kahit na pagbalik-balik na rin ang titulo ng, kahit na ano yung papel dyan, asawa ka. Ang anak mo, legal yon, may pangalan, ipagmamalaki niya na kasi lang mga magulang ko nagsasama sila sa tamang paraan. May isang asawa lang dyan, pero ang asawa mo hindi mo naman makita dahil puro babae. Feeling mo ba wife ka? Maraming mga masasamang sabi-sabi at balita tungkol sa pagpapakasal sa ibang lahi. Ngunit nagkakasundo ang dalawa sa kanilang pananaw. Ito yung mga news dito. Ganun. Kaya iba naman, lahat naman ng tao ganun. Kahit naman sa Pilipino, may salbahe, may ganun. So yun. She's nice mother. She know how to take care of the husband. Even sometimes I am lying down, I'm lazy to go to shave, for the day. She will come and shave me. She will come to do everything. She will massage my feet without asking her. She will do everything. Ano yung will ni Lord sa'yo mapangasawa mo? Mahilig sa maitim. Pero, di mo alam, pala ibibigay sa'yo ni Lord yun. Hindi ako mahilig magtrabaho sa abroad. Napunta ako dito. Pala dito ko, kasi andito pala yung mapapangasawa ko. Nasa sulok dito. Masaya ako. Kasi fulfill ka na pag may anak Kaya masaya na ako. For her life, she gives the husband the first. And the children will not make her busy from, or he will take her from her husband. Always she know how to put her time, her husband time and her children time. She can arrange it well. That's why I think you will be for long. For life, ha? For life. Gosh, I will kill you now. At sino ba naman ang hindi magiging masaya at kontento sa mga biyayang ibinigay sa kanila katulad nito? Pangaki saya ipadalala ko. Mga overseas Pinoy na 24 oras ang trabaho, walang pahinga, walang sweldo. Pero sa ngalan ng pag-ibig, sila'y masaya at kontento.